lalo na mga magandang musika. Di ba dyan may top badge na rin sila sa ating Facebook account na ang handle po natin ay 92.3 FM Radio Manila. Hindi kayo mahirapan ka-vibes. Dahil sa YouTube, sa Instagram at sa TikTok, ganun po ang pangalan namin. Parehas na ito Totoo. At sana po na-enjoy nyo po yung mga videos, yung mga contents na inyo pong napapanood sa aming mga social media accounts. Yes, correct. Diba? Ay, mali yung yes. Dapat yes na pampakalma. Oo, charit. At pampaalsa na rin sa tinapay. Ang yeast. Yes, oo. May bakery kasi. Ay, oo. Kaya yung kapitbahay namin, may bakery. Akala ko kayo. Tapos may dala ka. Hindi, wala. Wala akong dalang bakery na namin, paninda. Oo. Ay, oo. Kasi hindi naman sa amin yun, sa kapitbahay. Uy, sa kapitbahay nyo, baka naman. Oo, correct. Oo. Pero syempre, sa lahat ng mga nakatutok sa atin, dahil nga po Lunes ngayon, talaga namang meron kaming very, very special na bisita na atin pong makakachika sa ating programa dahil ang ating programa nga po pagpatak ng alas 3 hanggang alas 5:30 talaga namang ito na nga po ang home of the stars. Hindi nga lang stars, bestie. Oo. Pati yung mga news anchor, makakachikahan. Bumibida, yes, diba? Totoo. Oo, talaga naman, diba? It's an honor. And yes. Your honor. It's an honor, your honor. Your honor. And also, it's a privilege, diba? Yes. Syempre, dahil ito mga lodi ko to, no? Oo naman. As in, bagets pa lang, wow. Wow, nag-react sila. Wow! As in, ayaw na nila. As in, bagets pa lang ako. I-welcome na po natin ang bago nating mga ka-vibes at syempre ang bago nating mga kapamilya sa DZMM. Kasama na po natin live dito sa studio, Sandro Ochona and Maan Macapagal. Hello. Ang hirap sabayan ng energy nyo. Kaya ang taas ng level. Pumunta pa naman kami dito para manawagan. Ay, hindi dito nananawagan. Ay, hindi po dito yun. Sa inyo kami pupunta, doon kami mananawagan. Oo, pero totoo. pwedeng mangutang daw. Dito? Bangko, diba? Ay, nako. Oo, pwedeng mangutang. Yes. Pwedeng mangutang, pero pinapaalala lang namin sa hindi sa amin. Sa iba. Pero kasi mukhang sa inyo nanggagaling yung pera. Nakakaluwag-luwag. Alam mo mukhang mayaman sila. Talaga? Tayo? Ay, hindi po. Talaga? Kaso wala silang kwintas eh. Yes, oo. Kasi kami talaga low-key lang kami. Ano kami? Yung mga old rich, diba? Yes, oo. Parang kayo yung may mga kwintas. Kaya nga Parang kami yung kami ang mangutang sa inyo. No? Parang. Pero iba yung level nila, hanggang kisame, lagpas pa. Oo. Ang hirap sabayan. Super. Sa sobrang hanggang kisame, tingnan mo, wala nang bubong yung isa. I know, right? Tumagos na. Pero welcome to Banana Crew. Thank you. Maraming salamat sa 92.3. Pakitaas, 92.3 FM. Radio Manila, Kavibes. Yes, totoo. Alam mo kasi mali yung pagkakasulat niya. 'Di ba sa mga news anchor, ang pag nagsusulat ng news, dapat talaga yung 92 Oo, ganun dapat. Ayan naman, kasi yung tundok, yung period, hindi na yan nakikita. Yes. Lalo pag malayo. Yes. Ayan. Ay, naku, napagsabihan tayo. Hindi naman. Noted po, Mamaan. Sige, may Noted po from Maan Macapagal. Yung IR, pakisubmit na lang. Within 24 hours ba yun? Totoo. Pero bumati ka muna, Miss Maan. Ayan, magandang hapon. Itataas na naman niya ulit. Hindi doon sa camera. Sa ating lahat, sa inyong lahat. At salamat sa opportunity na mag-guest kami dito para, sabi nga ni Sandro Ochona, ay manawagan. Yes. Pero asan yung saging kung banana fruto? Asan yung saging? Nandito. Kala mo, hindi ako sasagot, Sandro. Nakatago lang po. Nakatago lang. Hindi, andito. Oo nga. Kasi may toron pala doon. Correct. Mamaya yan kapag nagtrabaho ka na, yun na yung bayad sa'yo. Yes, totoo. Or after yata mag-guest dito, may patoron ba? Yes. Ay, hindi kami nagpapaturon dito, iba. Palitaw yung Charing. O siya, bakit nga ba't kami nandito? Siyempre si Sandro din, bumati ka naman, Sandro. Oy, hello, magandang hapon. Kamusta po kayo? Okay naman. Ito po, nagda-drive po. Okay naman. Kasi alam mo, alam ko nakikinig. July 30 ngayon, sweldo. Ay, sana lahat sweldo. Bakit naman? Hindi, kasi hindi ko lang sure talaga. Okay na yun eh. Okay yung sweldo kahit wala yan. Pero hindi ko kasi sure kung nakikinig siya ngayon. Minessage ko kanina. Ay! Sabi ko na talagang totoo yung sinasabi niyang pananawagan eh. Ay, totoo nga.
O hindi, pero syempre, di ba nakakatuwa? Kapag narinig po natin mga ka-vibes sa mga pangalang Sandro Ochoa at Maan Yes. Macapagal, aware po tayo na sila po ay talagang mga may kredibilidad pagdating sa paglalahada, pagbibigay ng mga balita, ganyan. Pero of course, I wanna take this opportunity to ask Miss Maan. This is the first time that I'll be doing an interview with you. Nakakatakot. Yes. Alam mo, Parang dati sanay- ikaw lang. Yes. Dati sanay tayo na tayo nag-i-interview. Yes. Pero ngayon, ako yung nasa hot seat at si Jai pa yung mag-i-interview. Hindi. Alam nyo, busy pala ako. Hindi. Nauna na. Bye! Di ba galit Hindi. na galit tayo pag hindi na pag may nangihingi ng questions, hindi tayo nagbigay ng questions dito. Baka mamaya kung ano itanong Pwede dito. namang sagutin ng no comment. At saka yung I refuse. I refuse My my rights My to rights. self-incrimination. Yes. Totoo. Hindi, yun gusto ko lang malaman, Miss Man, syempre, di ba, gaano na po kayo katagal sa ginagawa niyong trabaho na, which is yung pagbabalita po? Yes. 2 dekada din. Kailangan daw magkadikit. Kailangan nating lumapit sa microphone. Yan. 2 dekada din ako or 20 years na naging patrol ng Pilipino sa ating TV Patrol. Yes. Kung hindi kung hindi nyo po alam, pwede nyo ipagtanong sa inyong nanay at tatay. Opo, kilala Diba? kayo. Yan, lolo't lola, yung mga suki ng TV Patrol. Syempre, yung nangyari na nga sa atin yung pandemic, medyo lumabas, naiba ng landas, hindi ko naman sinasabing napariwara. Pero ayan, ang masaya niyan ay nasa sirkulasyon pa rin naman tayo. Yes. Pero yung pagbabalik sa dating tahanan ay nandito po ulit ako. Kami ni Sandro Ochoa. Ayan, ako. Alam niyo po, yung pinaka-unforgettable na parang kinukwento sa akin ng sorry na. Lola niya. Ayoko na. Ay, kinuwento ka ng lola niya to. Alis Hindi na po, ako. ayaw. Correct me if I'm Oo. wrong. Parang isa rin po kayo sa mga journalist na parang na-hostage. Oo, nag-google si... Nag-google Diba? na Na siya. parang gaano Yes! nyo po, parang paano kayo nung nandun Oo. kayo sa sitwasyon na hindi boba kayo? Natakot, Actually, hindi kinabahan. pa ako full-fledged na na reporter. Kasi parang researcher, segment Yes. producer pa lang ako ng TV Patrol noon, nung mangyari. So, siniservisyohan ko, umaalalay ako kina Henry Umaga Diaz. Do you remember him? Na-anchor Yes, din. oo. Diba, ng TV Patrol, si Kathy Yang. Oo, tapos marami pang iba. So, yung panahong yon, sabi ko na ba year? Huwag nyo nga. Wala nang year Wala na, tayo. Wala nang dito. year. Okay na po Ayun, yun. Pero, nangyari na nga na hindi natin akalain kasi dati ang nauuso noon, yung mga foreign journalist, yun yung Yes. mga kinukuha nila for ransom. Oo, na i-hostage. Ngayon, first time yun na parang mga local journalist ang kanilang biniktima. So yun nga po, unfortunately, nasama nga po na hostage din. Kasama ko si Val Cuenca, yung ating cameraman sa ABS-CBN na naroon pa rin siya ngayon. At yun nga yung nangyari. So, imbis na ako'y maghatid ng balita, nangyari nga na Ikaw ang ako ang naibalita. balita. At ako, ayoko yun. Oo, yung alam mo yun, yung ikaw ang star ng balita. Gusto ko nasa likod ako ng balita at yung balita ay ihahatid ko lang. Oo, pero nangyari nga yun. Totoo. Pero Miss Maan, napakagandang kwento niya Yes. na dito natin pinag-uusapan sa ating programa. Pero syempre, 'di ba, as a graduate of mass communication also, parang 'di ba, pag nag-mass comm ka, dream mo na maging isang journo. Yes. 'Di ba? Dream mo na mapabilang sa industriya para maghatid ng balita. Pero syempre, kagaya sa akin, hindi naman ako yung kagaya nung sa inyo na I can deliver very serious news or something ganyan. Nung nagsisimula po kayo, gaano po kahirap na pasukin ang pagiging isang journalist? Sandro. Same as kay Sandro din. We rose from the ranks eh. Yes. Hindi naman kami pagpasok namin reporter. Anchor agad, yes. O parang ikaw, Jai, Alam mo yan. Nabalitaan ko yung live story mo Ganon din, diba? Lagaring-lagari tayo kung ano yung available na pwede natin gawin. Na trabaho, yes. Na magpasikat, mapansin ka ng mga boss. Uy, kaya mo pala. Talagang ginagawa natin, naranasan kong matulog din sa opisina nung araw. Same. Sa karton. Oo, Pag may mga coverage, sa ilalim diba? ng lamesa na. Yes. Yes. Oo.
At saka yung pakabibo ka, yung tipong walang nakakakuha pero ikaw ma-exclusive mo na interview. Yes, totoo. At hindi lang yan all glamour, ha? Sabi ko nga sa inyo, kapag may bagyo, kung ano lang yung available na pagkain doon sa lugar, alangan naman, kumakain ka ng masarap, pero yung cover mo ay hindi. Naranasan namin na matulog sa karton, sa mga eskwelahan, sa sahig. Yan, ganyan. At lumulusong sa baha. At saka yung matulog ka sa crew cab ng 3 araw ka nang di naliligo, gano'n. Pero dapat fresh ka pa din kapag mag-uulat ka na, no? Yun. So, kung yung arte-arte mo, mawawala yun. Oo. So yun. Kumbaga, tulad ni Zandro, hindi rin naman ako naging reporter agad eh. Sabi ko nga sa inyo, nangyari nga yung kidnap, yung hostage taking, hindi pa nga ako na reporter. Segment producer, researcher ako noon. Wow. Yes. Diba? Ano yung pinaka-memorable na na-feature ninyo or yung talagang hindi hanggang ngayon pag tinatanong ng question na what's the most memorable news na inyong pinapuntahan sa inyo na parang akala nyo ganito lang yung mangyari pero may mga unexpected bukod doon sa for me kasi isa na sa pinakamatindi yun. Highlight, diba? Yes, totoo, Miss Maan. Pero syempre that time, sabi mo nga, you're still a segment producer. Ikaw muna. Ako ba, parang yung Typhoon Glenda, yun yung bagyo na sumira sa Siargao, kung matatandaan nyo. Okay, yes. Tapos hirap na walang nakapasok, tayo yung unang news team na nakapasok doon sa lugar. Magalumipad ka agad. Oo, nakalipad agad. Oo. Tapos yun, so napasok natin, nakita natin kung gaano nasira yung probinsya tsaka yung mga kalapit na probinsya. Yun yung pinaka-memorable sa akin. Ako naman, yung isang malaking storya ng road rage sa bansa ay yung kay Jason Eibler. Natandaan nyo yun? Siya yung road rage case din na kumbaga mahabang naging storya yun kasi nga pinaghanap pa siya, yung NBI, ang ating PNP, pinuntahan yung bahay niya. Ang kanyang ina ay si Marlene Aguilar. Nakapatid ni Freddie Aguilar, ang ating singer. The icon. Yes, the icon, sa music icon natin. Ngayon, yun na nga, sa pinakahuling paghanap sa kanya ng NBI, so pumunta ulit kami sa bahay, yun pala, nagtatago lang siya sa lugar na hindi napuntahan before ng mga pumasok na rin ng mga pulis kasi may arrest warrant noon pa. At yun ay yung pala nag-iintay na lang si Jason Eibler doon at nagpaputok siya sa amin. Kasi ano yun sa mga kwarto-kwarto, kumaripas na kami ng tago doon, ng takbo. At yun, papunta siya sa room na pinagtaguan namin ng nakabandolier, yung maraming bala, may Armalite, at talagang pinaputukan niya yung pinto ng room. Oh my. At sa natira doon ay mga babaeng ahente. So at ako, na wala akong baril. Yun. So ganoon, kumbaga, yung sa hostage taking ay parang akala mo mamamatay ka. Ganun din yung pakiramdam ko nung oras na yun. So isa yun sa highlight nung buhay ko bilang journo. Yung muntik nang mamatay. Oo, yun yung hindi laging naha-highlight sa buhay ng mga Journalist, reporters, ng mga journalists, na habang ginagawa namin yung trabaho namin, pwede kaming mamatay. So hindi lang siya simpleng haharap ka sa camera, report. Hindi kasi yung pagkalap ng balita, napaka-importante para maibigay kung ano yung katotohanan. Yes. Saka yung grace under pressure, yung iyong composure, kailangan nandun pa din. Walang emosyon kapag maghahatid ng balita. Totoo. Oo. Halimbawa, kakapangyari lang yung kanina, namuntik ako mamatay, pero kailangan ko mag-live report sa TV Patrol. Yes. So, di ba? So, maaaral mo naman yun Hindi yan overnight na alam mo na. Pero, kapag matagal ng panahon ginagawa mo to, magagawa mo rin yun. At ang pinakamasaklap nga ngayon, it's a thankless job. At napakadaling patangan yung mga journalist na parang, fake news naman yan. Ganyan naman yan. Exactly. Diyan ako papunta. Diba? Napakaganda ng kwento natin. At sinasabi natin yung mga naging experiences nyo before natin mapanood, before natin mabasa, marinig yung bawat balita na inihahatid ng mga credible journalists like si Zandro and si Ms. Maan. Diba nowadays, we all know that very rampant yung naglalabasan din na sila daw ay mga vlogger
bloggers slash tagapagbalita Yes. online and journalist. What's your comments and ano yung masasabi nyo about doon sa mga ganong eksena ngayon na bilang sa dami yung experiences tapos ngayon parang mas sila pa yung pinaniniwalaan at mas may mga nagsasabi pa na naku, bayaran ng mga yan, yung mga ganon. Yes. Actually, ngayon, kahit sino, pwede nang maging Yes, pwede- oo, maging journalist, actually. reporter, meron ka lang telepono or smartphones, i-live mo lang yan, broadcast, ay pwede na. Oo. Di ba tayo, kasi nagpupunta pa sa presinto noon, naranasan pa namin yun na magbuklat ng mga blotter, maghahanap ka ng storya doon na talagang yung sa sources mo, kukunin yung balita, yung mga information. Totoo ka, malawak na ngayon yung disinformation. Halimbawa lang, at dyan pumapasok ang anong take mo. Yun! So doon natin liliwanagin lahat, Yes. hihimayin natin, paano natin pagagaanin yung mga isyung kinakaharap ng ating bayan ngayon at paano nga ba natin to mas mapapaintindi sa mga listeners, sa audience natin. Oo, kasi kailangan gusto, maintindihan, hindi yung in passing lang, narinig ko lang. Pero di ba tayo nga, yung mga isyong pampolitika, minsan nasusuya ka na, ayaw mo nang pakinggan, toxic na para sa'yo. Ngayon, sabi mo nga, kung may mga content creator na ang galing magpaliwanag, creative, no? At swak doon sa pangailangan ng mga nanood, abay doon na yan, yung mga viewers, doon na, social media users, doon na tatambay sa kanyang website, sa kanyang webpage, at doon na kukuha ng informasyon. Ngayon, kung tayo ay maipaliwanag nating mabuti, halimbawa kay Manong taxi driver, Number TNBS, yan naman talaga yung mga nakikinig sa radyo ngayon. Yung mga nanay na anong oras na ngayon, katatapos lang mananghalian, naghuhugas ng pinggan, o naghahanda ng merienda, o naghihiwa na ng ulam para sa hapunan, sila yung mga nakikinig sa atin. Correct. At sila yung mga ordinaryong mamamayan na kailangan maipaliwanag sa kanila yung mga isyong pambayan para alam nila, kung maintindihan nila, halimbawa lang sa mga halalan, maintindihan, yung mga issue alam ko kaya ito dapat yung pagboto ko. Yun. Diba? At simple lang Yes. naman yung dahilan kung bakit din kami nandito. Hindi naman para maging sikat, maging Yes. artista. Ginagawa namin to para kapag naintindihan nyo yung mga issue ng ating bayan, magiging matalino yung inyong desisyon sa buhay. Tama. Oo, 'di ba kumbaga nakakarinig tayo ng mga point of view Correct. ng mga tao na may kinalaman sa kung ano ba talaga yung tinatalakay ng bayan natin. Kasi 'di ba dun sa programa, if I'm not mistaken, napakarami yung mga bisitang makakakwentuhan na sa kanila mismo manggagaling talaga. Pero may iba naman tayo dahil nasa 92.3 kayo. Kung Yan. ang programa nyo ay anong take mo, gusto naman naming malaman dito sa atin, ano naman ang top 3 playlist nyo. Oo, yes! Go. Hindi kasi syempre, 'di ba, bilang mga reporter, aminin natin, parang may wall na pagka nakita mo, naku, ano kaya? Nakikinig din kaya sila ng mga gusto ko sa akin ka lang, yung mga ganun-ganun. Di ba yung mga ganun? Oo. Sige, mauna na ako. Okay. Hindi ko alam kung magugulat sila. Pero alam niyo ba, may pangarap ako ngayon. Yung Ano I yan? think madaling ma-attain ngayon yan. Ano yan? Ang makapanood ng concert ng SB19. Grabe naman. Hindi, sa totoo lang, Oh pangarap my ko yon. gosh. Sa Ang ganda. Oo, yes. Oo, kaya lang, yun nga, wala tayong pagkakataon ng mga nakaraan dahil naging busy. Hindi ko rin alam kung saan ko ng ticket kasi madali magkaubusan. Yes. Kung sinasabi niyo yung playlist, SB19. SB19. Anong song ng SB19? Mapa. Of course, Siyempre. ginamit sa And the Diba? Breadwinner is Yes, yan. correct. Yes. Siyempre, Gento. Ay, Gento. Tsaka ba yung Dungka? Yeah. Dungka. Oo. Dungka. Oo, meron din Tapos tayo yung mga, na. yung staff nga yung binagaya-gaya ko, pero... Yeah. Wag na. Ay, dancerist din ba na si Miss Maan? So ano siya? Dancerist. Maan Makapagal is Ayan. 18. Yes! Certified 18. Yes. Yeah. Yun ang pangarap ko. Totoo. How about ikaw, Sandro? Ako siguro unang-una. Ako, ano to Lagi medyo nilugot to senti. Oo, parang medyo senti Ayan, tayo. ayan. Siguro yung unang-una ko sa playlist ko, yung Dilaw. Okay. Ay, Dilaw. Oo. Ang ganda ng lyrics. Totoo yan. Alam mo, parang, ewan ko, parang nakakakilig siya na parang go lang, push lang, di ba? And then, ano pa ba? Meron ako, may gusto akong version ng Your Love, ng first one. Yan. Ito Maganda yung rin lumang Your Love. Oo, na upbeat. Patingin So, nga. very P-pop Pa- yung ano. Paano Ayun, nga? asawa Kanta sa- nga.
na may programa pa tayo later, so baka mawala yung boses natin. Oo nga naman. yung May bayad daw pattern kasi ko, yun. May bayad. gusto ko merang medyo religious sa mga Take Me Out of the Dark ni Gary V. Okay. Diba? Pero Ayan. ano no, varied yung kanyang playlist Oo. ha. Iba-iba. Magkaibang panahon. Oo. Totoo yan. Yes. At saka diba, Grabe yung sa kahit- magkaibang panahon. Gusto ko yung... Totoo, di ba? Gusto ko yung Generation itsura eh. ni... Tsaka yung nung parang kinukiyo niya na parang... Napabundong hininga. Di kasi- Parang bakit? Oo, kasi may pang Gen Z, Oo. millennial. Yes. And ano Tsaka na may yun? pang, Boomer na tito. tayo, tito. So yun. Di ba? Ang galing. Hindi, pero ang kasi galing. diba, Ay, ako very Gen Z. Oo, habang maulan kasi, tapos madilim-dilim dito sa Quezon City, biglang ang Oo. tugtog ganito. Oh. Yeah. Take me out of the dark. Totoo. Oo. Yes. Opo, Lord, take us out of the dark sa mga pinagdadaan ng problema at ang gagawin natin ay makinig sa anong take mo. Invite our ka-vibes all over the world na tutukan ang pinakabagong tambalan ng anong take mo sa DZMM. Yes, ikaw muna. So mula 4:30 hanggang 5:30 po ng hapon sa DZMM sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Ayan, himayin natin at pag-usapan ng mga usaping pambayan. At syempre, yung inyong saloobin ay ibigayan. Importante Ilabas yan. Oo. Yan. Para naman, yung social engagement, social media engagement, ay, alam mo yung mga Pinoy naman eh, babad sa social media yan. At ang mga Pinoy, hindi pwedeng walang sasabihin. 'Di ba? Laging may hanash, may hugot. 'Di ba? May mga kung ano-ano opinyon sa buhay-buhay. Correct. Oo, Kaya minsan nga ini-status nyo pa yan sa Facebook nyo. So share nyo rin sa amin. Ayan, araw-araw po yan. Sabi nga, 4:30 to 5:30 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes, sa programang ATM. Anong take mo? Yon! Maraming salamat. Nakasama po natin live sina Sandro Chona at Maan Makapagal dito sa inyong favorite na merienda tuwing alas 3 hanggang alas 5:30. Ito po ang Banana Crew! Nako, congratulations ha! Thank you. We're very, very excited. Today is your first airing for sa Tambalang Sandro at Maan, di ba? Actually, pagtutuloy lang to ng programa kasi naumpisahan na to ng ating kasamang sina Attorney Congressman Terry Ridon, yes. At syempre, si Alex Baltazar. Totoo Oo, yan. may napakagandang boses na ihele ka. Hapon pa lang, matutulog ka na sa ganda ng boses. Wow. Diba? Dapat walang matutulog kasi syempre hanggang 5:30 Yes. pa tayo dito. Sa Kailangan Banana Crew, gising. diba? Kailangan gising na gising. Oo. Sayang naman yung bunganga naming dalawa ni Si Becky. Alex, tulog yata ngayon. Yan, oo. Thank you so much, Miss Maan and Sandro. Ang oras natin ay 3:42 na nga po sa buong kapuluan ng Pilipinas. We'll give you more music. Tuloy-tuloy tayo. Dito lang syempre sa umaarangkada, rumaratsyada patungo sa numero 1. Kami po ang 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes! 92.3 FM Radio Manila.